maniwala po tayo na sa pagkain ay gagaling tayo. May mga sakit yan. Tayo nung kay Socrates, the father of medicine. Diba? Let your food be your medicine. Let your medicine be your food. Good afternoon, Coach Louie. Magandang hapon, Coach RG. Okay, magandang hapon sa mga nanonood. Greetings po from Dubai, Magandang UAE. hapon po sa inyong lahat yan. Coach Louie, ano bang topic natin ngayon? Pag-uusapan po natin ngayon ay ang kwentuhang pangkalusugan natin ngayon ay ang blood sugar. Blood sugar, magandang topic yan. So, huwag na tayo magpatagal pa. Coach Louie, simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Alright, Okay. Coach RG. Nice. Siguro, diretso na kaagad tayo. Ano ba ang blood sugar? Blood sugar, di ba? Ito yung sa mga test na ginagawa, di ba? Na para ma-determine kung ano ka ba, pre-diabetic ka na ba? Di ba? Nasa mataas ba ang blood sugar mo? Kung ano ka na ba, malapit ka na ba magkaroon ng diabetes? Di ba? Oo. Yung mga, so blood sugar, ito yung glucose na naiipon dun sa dugo mo, di ba? So ano ba yung glucose? Di ba yung Alright. glucose? Ito yung simplest Simple. form of yung energy. Yan yung pinaka-main source of energy natin, di ba? Yung nanggagaling sa mga pagkain, sa mga, so, pag kumain ka ng carbohydrates, mako-convert yan into glucose para magamit natin as source of energy. Di ba? Pero lahat ng mga hindi nagagamit na co-convert into fat for later use, diba? Storage. For storage, di ba? So, hindi lang actually carbohydrates na to-turn into glucose. Pati protein, na-turn into glucose. Actually, pati nga fat na-turn into glucose. Yung tinatawag natin gluconeogenesis, di ba? So, yan, maraming causes, di ba? Pero, yung macros natin na nagkakos ng pagtaas ng blood sugar natin is mainly yung carbohydrates. Carbohydrates diba? talaga. Carbohydrates. Especially yung mga carbohydrates na nasa simplest form na. Yung glucose na talaga. Easy to convert. Yung mga asukal na talaga, di ba? So yan, ang nagpapataas ng blood sugar natin. Okay. So, Coach RG, yun nga, ang carbohydrate is isa sa mga macronutrients natin. So, ibig sabihin, ito ay kailangan ng ating katawan. Yes. Very important siya, di Kailangan ba? naman siya. Yeah, I can say na kailangan naman na pero not as much as yung dalawa pa na carbohydrates natin, di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na essential fatty acids or essential amino acid coming from protein, coming from fat, di ba? Amino acid coming from protein, tapos yung essential fatty acids naman coming from fat, di ba? Pero wala naman tayo naririnig na essential glucose. Wala naman, di ba? Carbohydrates. Wala namang essential na part yung carbohydrates, di ba? Kasi ang glucose nga, sabi ko nga, napoproduce yan through other macronutrients, yung fat, di ba? Yung fat kasi pwedeng maging ketones at the same time pwedeng maging glucose yan eh. May dalawang pathways eh. So, yun nga, yung gluconeogenesis, nagpo-produce ng glucose. Yung protein, ganun din. Di ba? So, yung carbohydrates, sa akin kailangan siya pero minimally eh. Para sa akin, minimally talaga. Kasi ang brain natin is functioning by using glucose. Majority of the main source of energy is glucose. Pero carbohydrates, I don't think so. Ang dami-daming mga, di ba? Ang daming mga, mga tao na hindi nagka-carbs at all. Di ba yung mga carnivore diet nga, zero carbs, di ba? Zero carbs yan. So, ang glucose nga ma-form mo from protein and fat. From protein and fat as well. Ayan. Just to clarify po, mga kaibigan, mga nanonood, yung nga, zero glucose, hindi pwede. Kasi glucose is very important, di ba? Pero carbohydrates, pwede naman. Pwede naman tayong mabuhay without carbohydrates, di ba? Pero ako, ginagamit ko pa rin ang carbs, ha? I'm not dogmatic when it comes to carbs. Kasi nga, ginagamit ko siya to improve my performance in terms of yung mga athletic performance. Kasi minsan, gusto kong maging malakas sa pagbubuhat ko or meron akong activity the next day na talagang gusto kong mag-perform mabuti. For example, mag-boxing ako. Yan. Before that day, mag-carbs ako ng konti, mag-increase ako ng carb intake ko, ganyan. Yan. Kaya nga sinasabi ko before, na ang carbohydrates, they're not bad. Diba? It's not bad. So, you just have to earn them. Yung carbohydrates itself, Yun. You just have to earn them. Sabi nga nila, kapag meron kang nag-carbs ka, the next day, mas
mas ano ka mas focus ka sa activities mo kasi mas mataas yung Energy mo. stimulation, yung energy. Yung nerve mo ba, mas maraming pinagkukuhanan ng energy ng glucose. Unlike pag wala kang carbs, siyempre, pipilitin niya yan. Yung mga pilit na pilit ang paggawa ng glucose coming from other sources. Like yung Kaya nga, Coach RG, sa aming sa endurance training, very Endurance important athletes, sa amin diba? yung carb loading. carbohydrates, carb loading before the event. Totoo yan. Actually, may mga researches na nagsasabi nga na, yun nga, it can improve performance kasi mas gumaganda yung ano ba to? Yung energy level na ginagamit ng brain mo, ng nerves, neurons, di ba? Kasi nga, they prefer glucose Prefer glucose. Although may mga nagsasabi rin na maganda ring source of energy yung ketones for brain, Pero the brain itself, I think it's there. May researchers na nagsasabi na in full ketosis, talagang gumagamit pa rin siya ng mga 50% coming from glucose. Very 50%. important. Very important. Glucose is very important as a source of energy for the brain. Kaya nga minsan pag yung mga tennis player, kung mapapansin mo, during their breaks, kumakain sila ng banana. Di ba? They want this continuous energy. Kahit naman ako, Coach Louie, aminado ako, feel ko na pagka medyo mataas yung carb, nag-increase ako ng carb intake ko the next day. Lakas mo, no? Iba yung level of concentration mo dun sa lift mo. Kasi kailangan mong paggalawin yung muscles mo coming from yung stimulus na galing sa utak. Pag kulang yung energy level na dun sa stimulus, hirap ka hirap na hirap ka. Kailangan mo ng energy to deliver that stimulus towards your muscle. Para paggalawin yung mga muscle mo. Kailangan mo ng energy. You can use both ketones and glucose. Pero yun nga, tingin ko yung glucose is still the best energy. Of course. Yeah. Yun yung kasi yung immediate na ginagamit ng ating katawan. So, Kaya lang ang tanong ngayon dyan, Coach RG, yung glucose na pinagmulan na kumain ka ng carbohydrates, ito'y dapat nating himayin. Kasi ito yung napaka-importante na ano ba ang mga pagkain na dapat natin kainin. Ano ba, di ba, yung nagko-cause ng high blood sugar. Yun na lang. Yun ang pinakatanong natin. Ano ba yung nagko-cause ng high blood sugar? The problem is, we are now living in abundance, di ba? Sobrang dami na ng carbohydrates. So, nagkalat na. Nagkalat na yung carbs Before nga, di ba, there was a time na very, rare ang carbohydrates. Wala pang grains, yung mga time ng mga ancestors natin, di ba? Tapos may fruits pero seasonal. Yung wala pang agriculture that time, di ba? Parang ang pagkain lang talagang nanggagaling lang through hunting. Hunting. Saka fruits, yung mga kapag season, pag available doon, nakakain tayo ng mga prutas, di ba? So, noong time na may food scarcity, walang high blood sugar. Sobra na agriculture, okay. Yung readily available na kaagad. Di ba? Nagkaroon ng mga grains. Naging available yung mga grains. Ang rice, yung mga wheat. Tapos nagkaroon pa ng ultra-processed food. Yung mga wheat, ginawa ng tinapay. Ginawa ng bread, di ba? Yung ginrind nila, pinowderize nila, ginawang tinapay. So, ang dami na ang carbohydrates, di ba? Lamang na yung sources of carbohydrates sa sources of protein and fat. Ang dami na. Saka, mas cheap Di ba? Mas cheap siya. Kahit sa Pilipinas, guilty tayo sa Pilipinas. Kanin ang main source, ang pinaka-main na pagkain natin, di ba? Parang walang kumakain ng ulam lang Kanin talaga, di ba? So, tapos sa ibang bansa, pinaka-base ng pagkain natin ay carbohydrates. Sa ibang bansa, ganun din. Sa Amerika, usually potatoes, yan. Tapos bread sa India, mga chapati. Sa Europe, bread. Yeah, sa Europe, bread din. Tama, di ba? So, tapos ibang part ng Europe, pasta. So, it's all wheat, grains, di ba? Yan ang abundant. Kaya ngayon, ang problema natin is paano natin i-control yung amount. Cut down. Dahil ang nangyayari, pag mataas yung intake mo ng carbohydrates, siyempre, mag-breakdown yan into simplest form, which is glucose nga, di ba? So, pag binreakdown mo yan, magandang source of energy yan, pero nagagamit mo ba lahat? Yun ang pinaka-tanong. Diba? So, pag di mo nagamit, ang purpose kasi niya, di ba, ang mangyayari, pag na-breakdown na, ano siya sa dugo mo, tapos yung insulin mo, siyang magtatanggal dyan, mag-deliver dun sa mga cells.
di ba? Para gamitin yung energy, yung glucose. Pero kapag hindi na siya hindi siya Sobrang nagamit, dami pag na. sobrang dami, kukunin pa rin niya, di ba? I-store niya para sa magiging fat, di ba? I-store ng insulin mo para sa it's a storage hormone para maging fat, ha? Pero ang mangyayari, kada kain mo niyan, siyempre magpo-produce ka ng insulin para ma-clear yan, di ba? Ma-clear yung mga glucose na dugo. Ang nangyayari lang, yung kaka-produce mo rin ng insulin, yung insulin nawawala na ng bisa, nagiging insulin resistant ka na. Totoo. Insulin resistant. So, bawat kain mo ng carbohydrates, insulin. Okay, produce ka ng insulin. Carbohydrates, insulin ulit. Carbohydrates, insulin. Hanggang there will come a time na yung insulin mo, non-functional na. Hindi na niya, kumbaga, ayaw na sumama ng glucose sa kanya. Yun nga yung magiging insulin resistant ka na. So, yung kung titingnan natin, mas marami na yung overwhelmed na yung insulin sa dugo mo compare sa pancreas mag-produce ng insulin. Oo nga, diba? Tama. Kaya nga ang mga diabetic, nangangailangan sila ng tulong yung shot na binibigay, yung insulin. Yung type 1 diabetes usually, di ba? Hindi nga sila nagpo-produce ng insulin na, di ba? Or kahit na type 2. Yung type 2 din, kasi yung father-in-law ko, may point na nag-i-inject na sila. Di ba? Pero, it's not the solution. Sabi, ang dami ko narinig na dyan. Kasi nga, change talaga. Kahit na mag-inject ka pa ng insulin dyan, kung yung insulin is hindi na rin siya effective dun sa pagtanggal ng mga glucose sa dugo mo. Wala na rin siyang kwenta. Sabi nila, dami kong narinig na ganyan na argument about yung paggamit ng injectable insulin sa type 2 diabetes is not really the solution. Kasi nga, insensitive ka na Meron ka ng resistance sa insulin, tapos maglalagay ka pa ng insulin. Di lalo mo lang pinadami yung insulin, lalo mo lang pinataas yung insulin resistance mo, di ba? So yun ang blood sugar. Kapag hindi nagagamit, kain ka ng kain, maya kain ka. So, naiipon yung dugo doon. Tapos, there will come a time na yung insulin mo, hindi na niya nakiklear yung mga glucose sa dugo mo. Yun, pataas ang blood sugar mo. Blood glucose level, di ba? Blood glucose level. At yan ngayon ang dapat nating himayin din, Coach RG. Kapag sobra na, ano ba ang hindi magandang epekto niyan? Pag mataas na ang... Dami. Coach Louie, sabi nga nila, yung glucose is like, yung extra high glucose level is very bad for your cells, your mitochondria. Sabi nga nila, it's like poison to your mitochondria, di ba? Ano ba yung mitochondria? Ito po yung part ng cells natin, ng mga cell structures natin na responsible for energy regulation. Actually, marami siyang role Marami siyang roles. Very complicated ang roles ng Pero one of the main role niya, yung powerhouse cell nga, sabi nila. Yan yung nagbibigay sa'yo ng energy, di ba? Pag kung maganda ang mitochondria mo, makikita mo rin yung longevity mo. Baga connected siya sa longevity, di ba? Kapag healthy. Yung mitochondria mo. So, yun, isa sa mga effect ng blood sugar. Siguro, yung mga iba pa is yung nagtitiken yung yung dugo mo, lumalapot yung dugo mo. So, pag lumalapot siya, di ba? Mataas ang blood pressure mo, tama. Kasi nga, di ba, mas mahihirapan yung puso mo sa pag-pump ng dugo dahil thick na siya. So, related na yun Pag tumaas na lumapot na yung dugo mo, tumaas yung blood pressure mo, nahihirapan yung heart mo, lalaki yung puso mo. Cardiomegaly. Magkakaroon ka ng heart at sakit sa puso. Cardiovascular na, di ba? Connected na siya sa cardiovascular diseases, di ba? Bukod doon, meron pa yung mga... Yung atherosclerotic, di ba? Yung stroke naman, ang aabutin mo dyan. Yung create ng blockage. Kaya depositions, magde-deposit na dun sa arteries mo, yung mga glucose. Tapos minsan pinapatigas pa niya yung arteries mo. Nawawala yung elasticity ng blood vessels natin. Yung wall ng blood vessels natin. Kasi ang blood vessel is di ba? Maraming smooth muscle diyan, nagda-dilate, constrict, dilate, constrict. So pag mataas yung blood sugar mo, mawawala yung elasticity, nag-harden yung yung wall ng ating arteries and blood vessels. Arterial wall. Yan. So nawawala yung capacity nila to expand and relax, relax and constrict, dilate and constrict. So yun, nakakataas din ng blood pressure. So marami, Coach Louie, maraming bad effect. So yun, bottom line,
high blood sugar, bad. Bad. Oo. Yan ang bottom line. So, ngayon, ang tanong, paano ba natin pababain? Yan. Diba? Oo. Paano ba natin pababain? So, yun nga, sinabi na nga natin na kanina, diretsahan, ang culprit is yung Sugar. yung sugar, yung is a carbohydrates, particularly yung simple type of carbohydrates, which is sugar. Sugar. Diba? Yung simplest form. Ano ba yung sugar? Diba? Ito yung mga matatamis na kinakain natin, sugar. Kasi ang sugar is mostly, parang, yun nga, 50% glucose, 50% fructose. Diba? So, parang simple form na siya yung sugar. Simple form of energy na napakadali na niyang i-convert into energy na right away, di ba? Kaya nga pagka kulang na sa energy, kumain ka lang ng asukal, agad. magigising ka na. Pag hypoglycemic, di ba, sa gym, pag nahilo, bigyan nyo ng candy, di ba? Chocolate ka agad. Bigyan nyo ng candy para may energy ka for the brain right away, di ba? So, ayun, carbohydrates, ang pinaka-culprit nga is yung carbohydrates. Simplest form, sugar. Tapos, ano pa ba? Pero pwede rin yung mga complex carbohydrates natin. Yung mga complex carbohydrates, kasi ma-convert pa rin yan into glucose. Di ba? So, yun yung mga, siguro differentiate lang natin. Yung complex carbohydrates, to yung simple form of sugar, yun yung mga matatamis, asukal. Complex carbs, yun yung mga galing sa mga grains, tubers, yan, yung mga rice, sweet wheat, potato. Yan, tubers is yung mga sweet potato, potatoes, yan. Even yung mga, grains, part pa rin dyan, yung mga corn. Diba? So, ano siya, may mga, pa nga, Coach Louie, diba? Yung mga high GI, tsaka low GI carbohydrates. Yung glycemic index, diba? So, low GI, yun yung mga, pag sinabing mababa yung glycemic index, so, mas matagal siya, yung conversion niya into glucose, mas matagal. So, mas may time ka para magamit mo yung glucose, di ba? Kaya nga nung nagba-bodybuilding ako, Coach Louie, ginagamit namin ang carbs doon is sweet kamote. potato. Kamote kasi is low GI, di ba? So, ang naman, rice, o kaya ang potato, high GI. Yan. So, pagka kinain mo, mabilis tumaas ang dugo mo. Yun nga, tama, mabilis ang conversion niya into glucose. So, tataas ka agad yung blood sugar mo. Pero may mga trick naman daw dyan. Yun, ang dapat natin i-share natin, Coach RG. Sabi nila, pag kinain mo yan, yung high GI, pwede siyang maging low GI pag kinain mo siya with fiber. Oo. Parang mas tumatagal yung conversion niya into glucose pag kinain mo siya with fiber. Diba? Yun, yan yung mga trick eh. Yun, mamaya punta tayo dun sa hacks kung paano natin ma-prevent yung pagtaas ng blood sugar. So, explain lang natin further, Coach Louie, yung carbohydrates na. So, yun nga, ulitin natin, ang pinaka masama is yung simple sugar na. Yun ang talagang, pag kinain mo, diretsa, right away, spike up yung blood sugar mo. Tapos, yung mga complex carbohydrates naman, may low GI, may high GI. Okay? Yung high GI, yun, convert into glucose. Right away, mas maiksi yung time para ma-convert yung into glucose. So, yun, punta agad sa dugo mo, spike na naman yung blood sugar mo. Yung low GI, mas may time ka, may period of time na pwede mo siyang gamitin as energy. Pero it doesn't matter kung talagang, kung sobra pa din siya, matitira sa blood mo yun, di ba? Yun, talagang ma-accumulate pa rin yung glucose sa blood mo. So, main point is to decrease your carb intake. No matter where it's coming from, kung sa complex or sa simple sugar, di ba? Kasi nga, Coach RJ, hindi naman lahat ng tao na pag kumain, halimbawa, kumain ng sweet potato, posibleng ikaw kumain ka ng sweet potato, hindi nag-spike ka agad yung sugar level mo. Pero sa akin, pag kumain ako ng sweet potato, spike ka agad. Magandang point din yan. So, everybody is different, kaya dapat magandang point din yan. Actually, napag-aralan ko yan, yung about metabolic flexibility, di ba? For people na, yung kapag healthy yung metabolism mo, for example, ako, medyo flexible na talaga ako. Alam kong gamitin both fat and carbohydrate as source of energy. Hindi masyado nag-spike yung blood sugar ko kapag meron akong kinain na ganito. Kasi talagang healthy metabolism ko. Alam niyang gamitin. Clear right away, di ba? Tsaka insulin sensitive ako eh. Hindi ako insulin insensitive. So, meron akong
Mag-produce ka agad ako ng insulin, tanggal niya agad yan. Diba? Store ka agad sa muscle mo. Pero kapag if you're coming from a very poor metabolic health, yun, kahit na pa kamote lang yan, kahit kamote lang yung kinain mo, low GI, spike right away yung blood sugar mo, di ba? Ang taas ng effect sa'yo. So yun, babalik pa rin tayo sa pinag-usapan natin before na ang susi is yung metabolic flexibility, yung metabolic health. How to have a good metabolic health, di ba? So, yun nga, ano lang natin sa mga hindi nakapanood ng mga previous episodes natin. How to be metabolically healthy. Number 1, avoid ultra-processed food, di ba? Limit carb intake. Number 2, limit carb intake, di ba? Or yung mga simple sugar as much as possible. Number 3, avoid snacking. Avoid snacking or less frequent meal. Di ba? Number 4, shorten your feeding periods. Yun na yung intermittent fasting. So yun, yung mga ways to increase your metabolic flexibility or to be metabolically healthy. Kapag metabolically healthy ka, yun, you can afford a little bit of carbs kasi kaya mo siyang i-metabolize. Kumaga, maning-mani. Maning-mani yan sa metabolism mo, di ba? Maning-mani. So yun. So, punta na tayo sa mga hacks, Coach Louie. Okay. Paano ba natin mapababa ang kasi sa akin, Coach Louie, very important para sa akin yung relationship mo towards food. Ayokong magkaroon sila ng dogmatic na relationship sa carbohydrates. Yung mga, ayoko na yan, bad yan. Carbohydrates, we need that carbohydrates. Tsaka, we have to accept it. Nandito siya sa society natin Baga, ano na tayo we're living in modern society na. Present na to. Di ba? Tanggapin na natin siya. Nandiyan na, enjoy na lang natin, di ba? Yan, tinapay, enjoy na lang natin, di ba? So, ako, ginagawa ko nga parang yung rule mo, yung moderation, di ba? Yun na lang ginagawa ko, wag ka lang mag-overeat ng mga bagay-bagay na to. Itong mga carbohydrates, especially yung mga simple carbs, mga sugar. Wag ka lang mag-overeat niya, number 1. Tapos number 2, siguro less frequent din. Ako kaya nag-cheat day ako, doon na lang ako nagka-carbs masyado. During yung cheat day, you satisfy yourself, di ba? Oo nga, para masatisfy mo rin, tsaka matikman mo rin. Present na nga siya sa society natin. So, wag mo na siyang i-eliminate totally. Di ba? Para maganda yung relationship mo towards that food. Yung hindi ka nagsisisi kada kain mo. Yan yung nagiging problema, Coach RD. Kasi yung mga tao, minsan pag kumain, oh my God, ang sama ng loob, di ba? Which causes stress yun. Stress na naman. Hindi lang, Coach Louie, yung vicious cycle yan, sabi nila. Yung napakain ako ng rice. Ang mangyari, nagkakaroon ng eating disorder ba? Tsaka magpa-purge sila. Ang mangyari, eating disorder, tama. Pagka napakain ako ng rice, tapos magpa-purge, papahirapan nila yung sarili nila sa gym. Punishment na naman. Kailangan, tumakbo ko ng gito, 10 kilometers, tapos pagbalik dito, gutom na gutom. Stress, ang taas ng cortisol. Maghahanap ulit ng pagkain na mataas ang carbs. Kasi, di ba, yan ang pinaka, solusyon, yung dopamine, di ba? So yan, maghahanap ulit ng carbohydrates, kakain na naman. So, vicious cycle. So, yun. Kailangan maganda yung relationship nyo towards pagkain, particularly sa carbohydrates. So, paano ba? Paano ba natin maging maganda yung relationship natin? Ano ba yung, di gumawa kayo ng mga hacks. Ang pamamaraan para hindi tumaas ang or number 1 para siguro, before this hacks, Coach Louie, kailangan improve muna nila yung metabolism nila. Yun yung pinaka-importante. Kasi pagka na-improve mo na nga, you can afford some things, di ba, na hindi mo afford before. Ngayon, pwede ka na mag-carbs ng konti kasi healthy na yung metabolism mo. Maning-mani na yung yung pag-metabolize ng carbohydrates. Kayang-kaya mo i-absorb yan. Walang kwenta yan sa akin, yung mga carbs na yan. Wala yan. Sunog sa akin yan kasi ang taas ng metabolism. So, number 1, improve your metabolic health. Yung nga, pinag-usapan natin kanina, metabolic flexibility, ganun, fasting kayo, less frequent meal, avoid ultra-processed food. Pag medyo fat adapted na kayo, yung alam nyo nang gamitin both energy, then that's the time na you can relax a little. Pwede ka nang pwede na ako, taas na yung metabolism ko Diba? Siguro once in a while, pwede na akong mag-rice. Ginawa ko sa client ko yan Ngayon, nagra-rice-rice na siya. Dati pure keto siya Pero nung naging fat adapted na siya, ngayon, sabi niya, siguro ngayon pwede na ako mag-rice once in a while. Konti-konti lang. Di ngayon, nagra-rice na siya. Di okay na. Kayang-kaya na niya. Wala na. Hindi na siya tumataba ulit. Tapos,
gusto ko rin mag-bread eh. Pwede rin naman, sabi ko sa kanya, cheat day mo na lang. Sabi ko, kasi Oo. medyo processed food yan. Saka gawin mo tong mga hacks na to. So, nagturo ko ngayon sa kanya ng 4 na hacks, Coach Louie. Which is yung first hack ko is yung veggie starter. Okay. Yan. Ito yung pinaka-importante, Coach RG, na ayon sa mga pag-aaral, nasa 40 to 60% pag sinimula mo ng veggies, ay hindi tataas ang blood sugar mo kahit kumain ka ng carbohydrates. Followed by, di ba, kumaga, ano yan eh, fiber ang pinaka-importante part ng veggies na yan. So tuloy mo, Coach RG, fiber, veggies. Veggie starter, di ba? So, yung explain mo natin, yung veggie starter kasi, yung fiber, nagpo-form ng mesh. Dun sa, parang, cellular, parang gano'n. So, sa stomach mo, stomach wall. Para hindi niya ma-absorb lahat ng glucose, parang gano'n. Yan. Tapos, second hack na tinuro ko sa kanya is yung vinegar. Napaka-effective pala ng vinegar. Any form of vinegar daw. Yung mga apple cider vinegar. Ako nga, ginagawa ko siya every morning, di ba? So, vinegar, ang effect niya, gano'n din. Pina-prevent din niya yung pag-spike ng blood sugar mo. Kumbaga, pag kumakain ka ng mga high carbs food, kaya ako, pag cheat day ko, Coach Louie, lagi ako may glass of water with apple cider. Kumbaga, parang tawag nila dyan is damage control. Baga, ma-control mo, ma-minimize mo yung damage, di ba? Dahil nga, especially, kunwari, nasa party ka, di ba? Sneak ka ng suka, para at least. Or bago ka umalis ng bahay, minom ka na ng isang baso, di ba? Para ma-minimize mo yung effect ng carbohydrates. Tubig with yan yung mga hacks apple cider or vinegar. Mabawasan yung guilt natin sa pagkain ng carbohydrates, di ba? So, vinegar, very effective, Coach Louie. Na-try na ng mga clients ko yan. May mga clients pa ako na nag-CGM para lang i-prove sa sarili nila na effective siya. Yan. Nag-CGM, continuous glucose monitor. Check nila kung kakain ako ng pizza. Pero before that, inom ako ng suka. Mag-i-spike ba yung blood sugar ko? Hindi nag-spike. Diluted, Coach RG, linawin lang natin. Yung suka, diluted sa tubig, So, sa isang basong tubig. May mga iba, nagsusuka lang talaga. Sa isang basong tubig, 1 tablespoon. Actually, Coach Louie, pwede rin sa, kahit saan. Ang suka, pwede rin sa salad. Salad, yes. Yan. Lahat ng any form, sabi nila. Sa tubig, ako sa tubig. Pero yung mga iba, sa salad, kahit saan na. Nilalagay nila kahit saan eh. So yun, basta may suka ka daw, sabi nila. Yan. O kaya, kapag kakain ka ng high carb na, sausaw mo na lang sa suka, di ba? Ganun. So may effect din pala yun, kakain. Tapos, ano ba yung pangatlo nating hack? Veggie starter. Followed by protein and vinegar. Tapos yung pangatlo, yun, yung order ng pagkain mo. Importante yun, Coach RG. Akala ko nga, yun yung babanggitin mo na kaagad. Eating order. So, vegetable first, protein, fats, and your carbohydrates. Your carbohydrates. So, kailangan eat your meal in order, sabi nila. Kasi una, vegetables, fibers muna, kasi nga magpo-form ka ulit ng mga mesh, ng mga parang filter. Diba? Pangalawa, fat muna. Fats, kasi hindi talaga magpapataas ng Kasi ang fat is diba? Insulin neutral. Hindi masyado nagpo-produce ng insulin. Tapos protein. Tapos saka mo kainin ngayon yung carbohydrates mo. Siyempre, doon ka muna sa complex, yung hindi masyadong Tapos after the complex carbohydrates, kung gusto mo mag-dessert on the side, matamis, yan. Dulo na yun, dulo. So yun, pangatlong hack natin. Yung last na hack natin, kasi exercise. Movement. Perfect. Movement. Pagka kumain ka ng rice, na parami ang rice mo, ayan, ang gawin mo, maglakad-lakad ka around the table, 100 steps. Or doon yung NEAT na sinasabi natin, Coach RG. Nga, yung non-exercise. Actually, non-exercise activity thermogenesis is unintentional eh. Kasi kapag nag-walk ka na outside, it's no longer NEAT. It's a form of exercise na. Yung may sinasabi kailangan lang maghugas ka, tama. magtupi ka ng try to be as active as possible, di ba? Pero Coach RG, linawin lang natin, yung pagkakain nyo, hindi naman kaagad kayo mag-activity. After 1 hour, mag-rest kayo. Kasi nga, kung maglalakad ka kaagad after ng pagkain nyo, natatandaan ko noon, nagkakaroon ka ng yung sumasakit yung tiyan, nagkakaroon ng muscle cramp. Kasi yung tiyan mo busy sa siguro, diba? Coach Louie, kapag yung mga heavy activities, wag. Diba?
Pero kung tatayo ka lang, okay lang. Tatayo ka lang, maghugas ka ng pinggan. Yun ang ibig sabihin. Pero yung mag-exercise kayo, ay, hindi pwede. punta kayo ng treadmill. Madadivert yung circulation sa circulation muscle, nyo. Madadivert. Dapat kailangan nandun sa digestive system mo yung mga dugo, di ba? So, ganun. Ano lang, siguro yung mga simple movements lang. Walking, sabi nila, 100 standing, steps. kahit tayo 100 steps na walk. Kunwari, ikot-ikutan mo lang yung lamesa. Napaka-konti ng 100 steps. Tinitingnan ko sa ano ko, siguro 5 minutes walk lang yun eh. Yung 100 steps, napaka-konti lang nun. So, pag chinek mo sa smartwatch mo, napaka-konti lang yun. Yun nga, the fact na gumalaw ka lang. Tumayo ka sa hapagkainan. Diba? Actually, dagdag ko yung minor. Meron pang, isa pang hack eh. Meron pang isa pang 5 eh. Sabi nila, do not eat your carbs naked. Ayun, totoo yan. Pag sinabing naked, na carbs, yung carbs lang. Pag kinain mo yung kumain ka ng just carbs, mataas yung effect niya sa blood sugar mo, biglang spike up yung blood sugar mo. Unlike pag kinain mo yung carbs na yan. For example, Coach RJ, yung bread, lagyan mo ng butter. Yan, diba? Lagyan mo ng butter, mas bababa yung, hindi siya mag-i-spike kasi may fat. Pero hindi naman natin sinasabi na meron ka pandesal na ganun, isang na butter yung ilalagay mo. So, minimal din lang. Kasi at the end of the day, yung pinag-combine mo yun, hindi pa rin maganda sa katawan. Di ba? Basta ano lang yan, hacks lang yan. Do not eat your carbs naked. Ibig sabihin, kainin mo siya protein, with fats, or vegetables. Right? Yan, for example, yung mga bread, di ba? Pinapahiran nila ng avocado. Olives. Diba? Lalagyan nila ng avocado something, di ba? Parang, di ba? At least may fat. Yung fat nakakabawas ng effect ng pag-convert ng carbs mo into glucose right away. Diba? Yun. So, yun. Yan yung mga hacks natin to decrease your blood sugar. So, ano pa ba ang pwede nating pag-usapan about ito, Coach RG, ito yung mga naririnig ko sa mga tao. Ganun sa mga kliyente ko rin na sinasabi nila, yung pagkain ko, ito yung mga 40s pataas, lalo na yung mga nasa menopausal stage na. Yung pagkain ko, the same naman eh. Parehas lang naman yung kinakain ko. 20 years old ako. Bakit ngayon? Tumataba ako. Wala akong binago sa diet ko. Anong masasabi mo dyan, Coach RG? Yun nga. Babalik tayo doon sa metabolic flexibility kasi sinira yung metabolism mo. Ganun lang yun eh. Nung bata ka perfect pa yung makinarya mo. Tapos nung habang ginagamit mo, tumatanda ka. Yung makinarya mo, kinakalakalawang na dahil sa kakakain mo ng mga ultra-processed food. Yan ang pinaka-logic niyan di ba? Kinakalakalawang na, hindi na may maintenance. Tapos anong kinakarga mo? Mga basurang gasolina ulit. Mga mumurahing gasolina, di ba? Mo kinakain. Ultra-processed food. Hanggang dumami ang sira ng makina mo. Ayan. Pabawas ang efficiency ng makina mo, nawawala yung efficiency. Magandang Di ba? Magandang logic, di ba? Pero kapag inano mo yan, yung in science, yun nga, parehas ang kinakain mo, puro kain, puro ganyan. Nung una na may metabolize mo pa siya na maayos kasi perfect condition pa yung mo. Alam pang gamitin ng katawan mo yung ganyan, both energies. Mataas pa yung metabolism mo nung sabi ko nga sa'yo, di ba, Coach Joey, muscles hates fat, fat hates muscle. So, kapag nag-accumulate ng fat, pababa yung metabolism mo. Kasi parang susunugin yung muscles mo. Ganyan. Tapos yun, part din ng metabolism yun, di ba? So, ganun. Kumbaga, cumulative effect Habang nag-iipon ka ng taba, tumataas ang inflammation, bumababa ang metabolism mo, ang mitochondria mo nasisira. So, ganun. Hindi na siya yung efficiency ng katawan mo mas bumababa. So kahit na parehas ng caloric intake mo, unless na yung makinarya mo is i-fix mo ulit. Yun yan sasabihin ko, Coach RJ. Kaya ang solusyon diyan, fix your machine. Fix your body, fix your food, fix your metabolism, di ba? Kumbaga, muna, internal health muna bago yung external. Yun yung pinaka-importante. Di ba? Kaya nga mag-change oil ka, di ba? Kailangan mo mag-change oil. Yung calorie in, calorie out, hindi na rin applicable sa iyo yung pagdating ng panahon na sira na yung makinarya mo. Kasi talagang sabi nga nila kahit na bawasan mo pa ng bawasan yan, may mga ganun Kasi hindi na nag-work yung yung system mo. May mga ganun ang client na ba't ganun? Hindi ako pumapayat. Ang dami ko nang binawas.
dami ko nang binawas sa ano ko, sa pagkain ko, hindi ako pumapayat, di ba? Ang solusyon diyan, ayusin mo muna yung makinarya mo sa katawan. Kapagka naayos mo na yung metabolism mo, yun. Mag-work ulit yan hanggang sa dumating yung point na pwede ka naman ng uling kumain ng gusto mo. Mas gagaan ang buhay. Gagaan ang buhay. Gagaan ang buhay, hindi ka na dogmatic sa pagkain, di ba? Ganun ako, Coach Louie. Yan yung ano ako kaya masaya ako dahil love ko yung food eh. Matakaw ako yan ang bisyo ko eh. I was obese nga nung bata ako, di ba? So talagang wala akong ibang bisyo kundi pagkain lang talaga. So kaya nga nagpaganda ako ng sistema sa katawan, pati yung body composition ko, taas ng metabolism ko siguro dahil taas ng muscle content ko, di ba? Para ma-enjoy ko yung food. Para mas mag-lighten yung buhay ko. Yung kakain kang wala kang ano, yung talaga na-appreciate mo yung pagkain. Wala kang sinasabing hindi ka nagsisisi. Restriction. Hindi ka magsisisi na bigyan mo. Talagang nai-enjoy mo yung pagkain. Oo, yung baga akin, ang exercise na lang sa akin nga, sabi ko more on sa mental health, relaxation. Hindi ako nagpa-purge. Yung mga tulad ng mga ibang na napakain ako, papatayin ko yung sarili ko sa gym, di ba? Papatayin nila yung sarili nila sa gym dahil nga napakain ako. Purge, di ba ang tawag yan? Nagpa-purge sila. So, yun. Dapat i-fix nyo yung relationship nyo sa exercise and sa food. Sa food. So, there will come a time na mas kaganda yung mas magla-lighten up yung buhay nyo. You can afford to eat this, you can afford to eat that, ganyan. Pero at least still in moderation. Kailangan healthy pa rin. Kaya nga ako, once a week lang din. Na-enjoy ko. Ikaw, Coach Louie, ano ka ba? Ako, moderation lang. Moderation lang ako. Pero yun nga, pag napakain talaga ako ng minsan kasi di mo mapigilan, di ba? Actually, yun nga. Talagang meron akong apple cider lagi dyan, di ba? Totoo. Yan, magandang hacks, di ba? Napakadali. Suka lang ang katapat. Suka. Tsaka meron din ako nabasa na we are, wired talaga to crave for sugar. We are wired to crave for sugar. Talagang hindi na natin maaalis sa sistema. Hindi na natin maalis yan. So, ang solusyon na lang is to be metabolically healthy, to move, to exercise, diba? Improve your metabolism by improving your body composition. So, more muscle, less fat. So, yan yung mga solusyon para sa akin. Kapag nandun ka sa point na maganda na yung metabolism mo, maganda yung body composition mo, then, mas light na yung buhay mo. Pwede mo nang kainin yung rice na yan, pwede mo nang kainin yung bread na yan, pwede kainin mo yan. Yan. Ganun. Ang importante is metabolic flexibility talaga. Babalik tayo dyan. So, kung gusto nyo panoorin yung episode namin about metabolic flexibility, lalagay lang namin sa link, sa link ng video na to. So, what else about blood sugar? Coach Louie, isip ka pa ng ano pa bang pwede natin pag-usapan about blood sugar? Yun lang naman, Coach RJ, yung kapag masyado mataas nga yung sugar, nabanggit natin kanina yung mga sakit na. Ayun. Halos lahat ng sakit talaga. Related dito, di ba? Yun. Perfect. Parang magkaano na yung utak natin, Coach Louie. Iniisip ko yun, sinabi mo na. Di ba yung mga 4 horsemen of death natin? Oo, lahat ng mga sakit talaga. Yung cardiovascular diseases, yung ating cancer, yung ano pa yung iba, mental disorders, metabolic disorders. They're all related to this Related sa pagtaas ng blood sugar Kaya ganun ka-importante yung topic natin ngayon. Kailangan, if you want to live a healthy life, yung blood sugar nyo, pababain nyo. Diba? Para lagi kayong clear of all this, yung risk for getting this diseases. So, lahat yan related dyan. Yung 4 na pumapatay sa tao, related sa blood sugar, sa metabolism, di ba? Kaya ang simple lang ng solusyon. Ang solusyon lang po is pababain ang blood sugar. So, improve your metabolic flexibility, exercise, move. So, improve your body composition, more muscle than fat. Tapos yan, habang ginagawa nyo ang lahat ng ito, i-apply nyo yung mga hacks na binigay namin. Ulitin natin, Coach RJ, kasi yan yung pinaka-importante na dapat nilang yung main message natin for this video, right? Yung mga hacks para yung blood sugar natin ay hindi tumataas bawat kumakain tayo ng carbohydrates, Unang-una is veggie starter. Fiber. Ang fiber po is filter. Yan yung sasala ng carbohydrates. Na sugar, glucose, di ba? Pangalawa, yung paggamit ka ng apple cider. Vinegar. Actually, sabi nila. Vinegar. Any vinegar daw po pwede. Pero,
Yung Siyempre, vinegar, Coach Sal, linawin, yung vinegar na ginagamit natin sa panluto. Kasi may vinegar na panlinis ng Mayaman, diba? disinfectant. Any vinegar daw po. Pero yung apple cider, yun ang re-recommend natin. Oo. Healthy, yung organic. Pero yung suka natin sa Pilipinas, yung dato puti, pwede na rin yun. Pwede rin yan. Lahat ng klase suka. So, meron mga nagsasabi na mas maganda yan gamitin before meal. Pwede rin during. And during and after. Yan ang trick ko sa cheat day, during. Habang kumakain ng chichirya. During. So, pwede nyo gamitin yan. So, listen to your body sa paggamit yan. Sabi nga ni Coach RG, merong pwedeng diretsahan na. Ako, hindi ko kaya. Hindi, mga iba diretsahan na, nasusunog, di ba? Oo, hindi maganda rin yun. So, i-dilute natin hanggang tubig. Kung ano lang kaya. Si Thomas De La War, shot talaga. Nakikita ko sa mismong videos niya. Sinashot talaga niya. Grabe na. Apple cider vinegar. So, yan. Tapos yung arrangement ng pagkain. Pangatlong hack is yung vegetable. Eat your meals in order. Fats, protein, and carbohydrates, and yung dessert. Yung simple carbs, di ba? Yun ang dulo. Pag may party kayong pinupuntahan, eat your meals in order. In order. Number 4 hack. Movements or exercise. Mag-apply kayo ng konti. Hindi, bawal lang mag-exercise. After 1 hour, sabi ko. Movement lang. Kapag kumain ka na ng tinapay, carbs, potato, yung alam mo mag-spike yung blood sugar mo, galaw-galaw. Galaw-galaw lang. Kahit anong movement, maghugas ka ng pinggan, gusto mo magpunas ka ng lamesa or maglakad-lakad ka around. Konti lang yung 100 steps, go slowly. Tapos ano ba yung last? Ilinawin natin, Coach Sardi, kasi nga yung reason kung bakit yung paggalaw-galaw nyo, kasi nag-work yung muscle nyo sa paggalaw nyo. Yung glucose. Yung glucose. Kinailangan right away. Right away, kailangan, nakiklear out mo na siya sa dugo. So, yung panglima na minor lang, yung do not eat your carbs naked. So, that means, wag niyong kainin po yung carbohydrate alone. Yung yun lang. Diba, yung papakin mo yung cake. Diba? O kaya, meron kang Nutella dyan. Actually, may fat and protein na Nutella dahil nut siya. Pero, it's better to add something. Eat it with fat or protein. Diba? So, yan yung 4. Yung 5 na hacks na binigay natin sa kanila. So, yun lang for this topic, right? So, Shui, meron pa bang may ma-add? Yung ma-add ko lang, idadagdag ko lang, maniwala po tayo na sa pagkain ay gagaling tayo. May mga sakit yan. Nice closing remarks, Coach Louie. Dapat maniwala tayo na yung mga may philosopher nga, no? Diba? Sabi nga, balik tayo nung kay Socrates, the father of medicine. Diba? Let your food be your medicine. And let your medicine be your food. At saka yung tawag dito na yan, tama. Yan yung last remarks. Ang ganda yung remarks mo, Coach Louie. So for this topic, that's it. Okay. Paalam na tayo, Coach Louie. Alright. Sa susunod nating topic. Sana abangan nila, diba? So that's it. Pag-usapan natin sa susunod na topic, ang macronutrients. Alright. Okay. So, don't forget to subscribe. Like and share na rin po. Like and share. Pa-comment na rin po kung meron kaming mga maling nasabi. Ito'y kwentuhan lang. Light na kwentuhan lang po. At saka hindi naman po kami professional. O mga doktor. May mga ano lang po kami na mga natutunan po kami na gusto lang po namin i-share sa inyo. Yung sa mga studies na ginawa namin tsaka sa sarili namin mga experience. Kung meron po kayong mga karamdaman, dapat laging kumonsulta sa doktor. Yan, exactly. Alright. Paalam po. Bye for now. Thank you.